Dalawang customized cakes tayo for today's video. Hello mga ka-twin bakers! So yun, may mga nagko-comment sa mga videos. Bakit daw hindi na kami nag-voice over? Tamang kapit na lang kami sa mga music backgrounds. Di kasi alam nyo naman, medyo maraming bookings tayo ngayon. Then as much as possible, gusto ko pa din mag-update dito sa page. Even though na walang voice over, at least nakakapag-upload everyday. Ang hirap kasi umabsent, baka hindi tayo i-recommend FB, char. So yung first cake nga pala natin dito ay 7x7 na moist chocolate. At yung theme ng cake na to ay para sa first birthday. So, umabot nga ng 4 layers yung cake natin dito. Kasi dun sa inspired cake design ni ma'am, mataas nga yung cake. So, ito nga pala yung pinasang design sa atin. Bali, pinapapalitan lang ng color light pink. Yung base kasi girly yung celebrant natin ngayon. So, yun, naglagay din ako ng dalawang Zagu straw. Dalawang Zagu straw nga nilagay ko dyan para double secure yung cake natin. Kasi medyo mataas nga to. Then, after ng caram coating, nag-final frosting na tayo dito. So, yung ginamit nga nating frosting dyan ay walang iba kundi si Whip It. Alam nyo na yan na Whip It user talaga kami ni Vera. Then after niya, nilagay ko na yung mga fondant toppers sa ginawa ni Vera. Sana all no, may tagagawa ng mga fondant toppers. Tapos ako, tamang lagay na lang ako dito sa cake. Hindi kasi may mga trabaho na kasi kaming nakatoka. Bali si Vera yung nagbe-bake. After ko nga mga anak nun sa bunso ko, pinasa ko na sa kanya yung pagbe-bake. Dati kasi ako yung nakatoka sa pagbe-bake ng mga cakes. Then ngayon nga, siya na yung nagbe-bake ng mga cakes namin. Tapos siya din yung tagagawa ng mga fondant toppers. By the way, sa likod nga pala ng rainbow, ay naglagay siya ng cake board para mas-secure na tayong-tayo nga yung rainbow natin dito. Then ako naman, ako yung tagagawa ng mga icing namin. Kung hindi rin biro gumawa ng mga icing, no? Mag-whip ka na ilang kilo ng whipping cream, tapos ikaw din yung nagpo-frosting. Ang hirap din gawin nun, no? Pero hindi ako nagre-reklamo, ha? Masasabi ko lang naman na fair yung trabaho naming dalawa ni Vera. Napaghahatian naman naming dalawa. As in, tulungan lang talaga. Yun naman talaga importante, diba? Yung teamwork. Kung yung pwede mo maitulong sa isa, edi gawin mo. So yun, ito na nga yung finish outcome ng ating cake. Then proceed tayo dito sa 2-tier wedding cake. Actually, sobrang simple lang gawin ng cake na to kasi yung theme ng cake na to ay naked cake. At ang size ng cake na to ay 9x5 at 6x5. Then, ginawa ko na nga lang siyang all choco moist para stable yung cake. So, yun, wala kang kahirap-hirap gawin yung cake na to kasi parang kang nagka-crumb coat. Then, maglalagay ka lang ng mga artificial flowers. Then, yun na, tapos na. So, yung cake nga pala na to ay ginawa namin no last Saturday. Gusto ko nga din pala i-shoutout si Tita Adelfa na nag-order sa akin ng wedding cake na to. Actually, gumagawa din siya ng mga cakes. Kaso siguro busy siya. And by the way, nagmamanage din pala siya ng sarili niyang catering. Sobrang thankful din ako kasi dito siya sa akin nagpapagawa ng mga cakes. And by the way, kinuha ko nga din pala siya ninang dun sa panganay kong anak. Napaka-generous na tao. Kaya no wonder na binibless yung business niya. So yan, inabutan na naman tayo ulit dito ng brown out. Medyo dumilim nga dito sa video. Pero okay lang, hindi naman ako kinakabahan kasi patapos na din naman ako dito. Then actually, may ginawa pa kaming dalawang customized cake pero hapon pa naman yun ipipick up. Pero syempre, saglit lang naman at umilaw daw din naman kagad. So yung theme nga pala ng cake na to ay old rose. Pero hindi ko alam kung na-achieve ko ba dito. So yan, inassemble ko lang na mabuti yung mga artificial flowers. At pinapadeliver nga din pala sa amin to ni Tita Adelfa. Medyo malapit nga lang din sa amin dito yung venue. At dito na yan sa Hines Garden Resort. So ako nga lang din yung bumaba ng sasakyan kasi masakit na yung ulo ni Vera. 10 AM nga sa akin pinapadeliver ni Tita. At wala pa ngang tao doon. Nung nilagay ko nga yung cake dun sa center table, parang ang liit tignan at hindi siya na-expose. Then nag-request ako sa kanila kung may extra silang table or case na pwede paglagyan ng cake. Thankful naman ako sa kanila kasi inaction na naman nila at hinanapan naman ako ng extra case. O diba, medyo lumaki-laki yung cake natin. So yun, pag nagde-deliver talaga kami ni Vera ng mga cake, nag-request talaga kami kung may extra silang case para ma-expose na maayos yung cake at hindi siya maliit tignan. So yun, ang bongga nga ng venue at congratulations po sa mga bagong kasal. At i-flex ko na nga din dito yung dalawang customized cake na tinapos namin ni Vera nung araw na yun. So yun lang guys, thank you for watching. Ingat po kayong lahat.